Magandang araw sa inyo mga kasabong and welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis CCU Academy. Pag-usapan natin ngayon ang Senate Bill 2975. So kung mapapansin nyo, seryoso ang dating ko sa video na ito. Hindi ako masaya kasi itong pag-uusapin natin na topic na to is a very sensitive topic. Natitreten nito ang kabuhayan natin, ang pastime natin, ang kultura natin bilang sabongero at ang buong kultura ng sabong. So itong Senate Bill 2975, ito yung sinasabi nila sa simpleng salita na panibagong batas na magi-improve para sa karapatan ng mga hayop. So wala namang problema doon. Wala namang problema doon kung may panibagong batas sa ibang hayop, pero ang problema lang dito, natitreten yung national identity ng mga sabongero, pati yung sports natin, pati yung industriya natin. So for a while, nanahimik ako dahil naghahanap ako ng mas malalim na interpretasyon, ng mas malalim na ikaliliwanag ng pag-iisip ko tungkol dito at kung paano ako magre-react, kung anong sasabihin ko. So nakahanap ako ng isang profound and malalim na paliwanag. So itong artikulo na nahanap ko is galing kay Attorney Art De Castro. So alam naman natin si Attorney Art De Castro, isang veterano na sabongero at isang magaling na abogado. So base sa interpretasyon niya, kasi base naman doon sa artikulo mismo, sa article mismo ng bill na yon, nakalagay doon na talagang ipagbabawal na yung laban ng kahit na anong klaseng hayop, yung pag-breed ng mga hayop na ang purpose is ipanlaban. So talagang lahat so saklaw na saklaw, tatamaan talaga ang sabong industry. Tatamaan itong kultura, tatamaan itong sports natin. Now, sabi ni Attorney Art De Castro, sabi niya, ang batas na yan, ang sadya talaga niyan, patigilin ang sabong. Kasi wala namang ibang hayop na pinaglalaban sa Pilipinas. Wala naman tayong dogfighting, wala naman tayo kung ano-anong mga laban ng ibang mga hayop na talagang sumisikat, na talagang laganap, sabong lang. So kung mapapansin nyo, ang author ng batas na to is si Senator Grace po. So alam naman natin lahat na American citizen yan. Alam naman natin lahat na American citizen yan at gustong i-implement kung ano yung batas sa Amerika dito sa atin. So para sa akin, wag nating hahayaan, wag nating papayagan. Kasi katulad ng sa Amerika, namatay ang sabong dahil hinayaan ng mga tao, hinayaan ng mga kongresista, hinayaan ng mga legislators and everything. So in short, nagtagumpay ang mga taga-animal rights kuno. So animal rights na tinatawag, pero pag kinumpis ka ang manok mo, papatayin din nila. So kumbaga sa atin bilang sabongero, masakit yun. Kasi ang mga manok, inaalagaan natin, ginagastusan natin yan. Minamahal natin yan para makapag-produce tayo ng pinakamagagaling na gladiators. Sila, yung mga animal rights na yan, ang gagawin nila, papatayin nila. They won't give any chance sa isang animal to fight for his life. So talagang parang it doesn't make any sense. So ang daming problema ng bansa, ang daming problema sa pagkain, ang daming problema sa agrikultura, ang mamahal ng bilihin. Hindi muna yun ang pagtuunan ng pansin, kundi ang pagtutuunan talaga ng pansin itong sabong. Dinedirect ako ng sabong dahil sabong naman talaga ang puntirya ng batas na ito. Sabong naman talaga ang puntirya ng batas na ito. So the only way na magtagumpay ang mga taga-animal rights at ang bill na ito is maipasa ito sa Kongreso. Maipasa. Kumbaga magkakaroon siya ng counterpart na bill sa Kongreso. And sana naman wag itong mapabayaan, wag itong mapabayaan ng mga sabongero natin, ng mga kongresista, mga kasama natin, mga inilukluk natin ng mga party list para maprotektahan ang karapatan natin at itong industriya natin. Kasi kung mangyari ito, lahat ng feeds company maapektuhan ng husto, lahat ng mga farm hands mawawalan ng trabaho, lahat ng mga naghahanap buhay, ininvest na lahat ng pera, ng buhay, ng panahon sa manok, mawawala. So malaking tulong ito kasi
Mamalaking tulong sa ekonomiya itong industriya na to. Billion ang contribution nito sa ekonomiya na to ng Pilipinas, kaya sana wag nating hayaan. So kung mapapansin nyo, every time na magkakaroon ng welga, ng strike, ang Piston, ang TODA, ang transport group, nakikinig ang gobyerno. Nakikinig ang gobyerno dahil malaking grupo sila, nagkakabuklod-buklod sila, sama-sama sila. So tayong mga sabongero, kaya rin naman natin gawin ito. Tutulan natin lahat. Kung pwede tayong mag-rally tayo para lang maipadala natin, maiparating natin ang hinaing natin sa mga kinauukulan, na hindi lang ito basta-basta katulad ng sinasabi nyo, na sugal or whatever or cruelty to animals. Hindi ito ganun. It is embodiment of our culture na since time immemorial, ng mga unang panahon pa bago dumating ang Kastila, meron ng ganito ang Pilipinas. And sa mga kongresista naman natin na mga kabaro or kasama sa industriya, kapatid sa industriya, sana naman gumawa rin kayo ng batas, gumawa rin kayo ng mga bagay na pagkakakilanlan ng sabongerong Pilipino. So katulad na lang na pagtatayo ng isang museum. So kung ang mga kongresista natin makakapagpasa ng batas o resolusyon na magkaroon ng isang museum, magiging national identity ng mga sabongero yon. So nandun yung history ng bloodlines, kung sino mga sumikat nung unang panahon, kung sino ang pinakamagagaling na mga sabongero, kung saan unang nakita, nalaman, nagkaroon ng picture na nagsasabong ang mga Pilipino kahit tupada pa nung unang panahon. So napakalaking bagay yan para maintindihan ng mga future generations ang sabong, kung saan ito nag-ugat, kung saan patungo, at kung bakit minamahal ito ng mga sabongerong Pilipino. So sana naman po sa mga kongresista na nakaupo, na mga kaibigan natin, na ibinoto natin, na inaasahan natin na tutulungan tayo, sana naman po maiisip ninyo yan. Sana naman po maiisip ninyo para maipagpatuloy pa rin natin for the coming years, and then mas lalong ma-improve ng next generation itong sports natin na ito. So maraming salamat po. Sana naman wag itong tuloy ang maipasa. Sana ma-veto ito ng presidente, at kung sakali man, talagang we will take the fight to the streets. So thank you very much guys. Sana suportahan ninyo ang laban natin, laban sa napipintong pag-implement or pagkakapasa ng batas na ito. Maraming salamat sa inyong lahat.